Hello everyone at welcome po sa ating channel. This is Coach Jared. Kamusta po kayo na lahat mga babayan? Good morning, good afternoon, good evening at welcome po dito sa ating Coach Jared live YouTube channel. At maraming po salamat sa panonood po nitong ating video. And please don't forget to subscribe dito po sa Coach Jared live YouTube channel. At meron din po tayong Facebook page, Tambayan ng mga Coacheros at ano pa ba? Meron din po tayong second channel, yung Coach Jared Highlights. Paki-subscribe na rin po yon dahil magkakaroon po tayo ng bagong racket doon mga kababayan. So paki-subscribe na rin po yung Coach Jared Highlights. At magkita-kita po tayo doon sa ating bagong racket. Oo, ayan. Okay, so mga kababayan, no, may bago na naman pong pasabog ngayong araw na ito. Oo. At this has something to do, mga kababayan. Tawag dito? Sa pagiging protected witness ng mga diskaya, mga kababayan. Oo. Totoo kaya na nakuha ni Marcoleta ang gusto niya sa DOJ dahil sa kanyang pagtatantrums sa Senado kahapon? Oo. Parang hindi yata accurate na sabihin yon, mga kababayan, na yung tantrums ni Rodante Marcoleta naging epektibo para makakuha ng protected status etong mga diskaya. Oo. Mga kababayan, kung nakalimutan nyo na ho ang history, kahit na ilang araw lang siya, kahit na 2 days ago lang, mga kababayan, ito kasi nangyari na isang araw. Okay. Si Rodante Marcoleta po ay nagtantrums at siya po ay inaway niya si Ping Lacson, Senator Ping Lacson at si Secretary Boying Remulla. Ito po ay mga kababayan ay sa kanyang nakaraan ng kahilingan na magkaroon, ipasok si ang mag-asawang Diskaya as state witnesses, mga kababayan. Mabigat po ang status na hinihingi niya. State witnesses, mga kababayan. At ang legal effect po, mga kababayan, ng pagiging state witness ay, eto, saan yung legal effect niya? Wait lang, andito yun eh. Andito ho yung mababasa sa Republic Act 6981 or ang Witness Protection, Security, and Benefit Act. Oo. Mababasa ho natin ang legal effect ng pagiging state witness. Ito. Dito nyo makikita. So, sa section 8. So, kasama po sa epekto, sa legal effect, na kapag ikaw ay naging state witness, ay secure housing, at tawag dito, assist the witness in obtaining a means of livelihood, okay? Hindi rin matatanggal sa trabaho, okay? Tapos, reasonable traveling expenses, free medical treatment, tapos burial benefit na 10,000 pesos. Ang baba. Kulang pa pang kabaong yan. Tapos, in case of death or permanent incapacity, the minor dependent children shall be entitled to free education from primary to college level. Ngayon, mga kababayan, ito pa ho. Kapag ikaw ay pinasok as state witness, meron ho kasing very important angle o very important aspect ng pagiging state witness. Ito ho yan. Sa section 12, second paragraph. Admission into the program shall entitle such state witness to immunity from criminal prosecution for the offense or offenses in which his testimony will be given or used and all the rights and benefits provided under Section 8 thereof. So, in addition po sa binasa natin kanina sa Section 8, ito yung rights and benefits, may karagdagan pa ho sa isang state witness na isa pang benepisyo at yan po ay ang immunity from criminal prosecution. Ibig sabihin, dahil po siya ay nag-participate sa kahilingan ng gobyerno na ma-achieve ang ends of justice sa pamamagitan ng pagiging chuchu o state witness, hindi ho siya kakasuhan ng gobyerno. Yan po ang isa sa kanyang parang mitigating factors.
Actually, hindi na nga mitigating eh. Kasi hindi ka talaga kakasuhan. Oo, hindi ka kasama sa kakasuhan. Oo. So, napakalaking bagay ho nito. Napakalaking bagay ho nito. At ito po, marahil ang dahilan kung bakit ipinipilit ni Rodante Marcoleta na maging state witness. Take note mga kababayan na hindi lang ho siya humihingi ng proteksyon para sa mga diskaya. Siya ho ay humihingi ng state witness status para sa mga diskaya. At yun din po ang binabanggit ng mga diskaya, mga kababayan, di ba? Kung doon sa mga nakaraang hearing, maririnig nyo, humihiling sila na sila ay gawing state witness. Yun din ang sinabi ng mga diskaya kay Congresswoman Luistro. Oo. Na gawin silang state witness. Kaya mga kababayan, mabigat po yung kaakibat na probably we can call it a reward sa pagiging state witness. Kasi hindi ka nakakasuhan. Immunity from criminal prosecution. Kaya po nakakapagtaka para sa atin pong lahat, no? Sa atin pong mga inoobserbahan ng galawan ng Senado, specifically ng minority senators, na bakit they are so ready, handang-handa talaga sila na magbigay ng immunity sa mga diskaya. May mga chismis na dahil may mga certain personalities daw na tumanggap ng 120 million. Wow. Kapag totoo yan, mga kababayan, parang napatunayan lamang na nabibili talaga ang hustisya sa Pilipinas. Kung totoo, hindi naman natin alam the veracity of that story. Hindi pa ho natin alam kung totoo yan o hindi. Pero meron hong mga ganong kwento-kwento. Sana ho hindi totoo. Ang tanong mga kababayan, nagkaroon ba ng protected witness status, ng state witness status ngayon ang mga diskaya? Kasi may balita mga kababayan na ang mag-asawang diskaya, si Bryce Hernandez at si Henry Alcantara ay isa ng protected witness. Pareho lang po ba yon sa pagiging state witness? Alamin natin mga kababayan. Ito yung balita tungkol dyan. Panoorin natin. Ipinasok na bilang protected witness ng Justice Department ang tatlong dating engineer ng DPWH at mag-asawang diskaya. Pero hindi pa sila state witness at hindi pa napag-uusapan ang kondisyon na pagbabalik ng mga nakaw umanong pera o ari-arian. Nakatutok si Salima Reca. So mga kababayan, hindi pa po sila state witness. Hindi pa happy si Marcoleta dito. For sure, hindi niya nakuha ang gusto niyang status. Kasi nga mga kababayan, ang gusto ho ni Rodante Marcoleta ay maging state witnesses ang mag-asawang diskaya. Parang may injustice kasi pag ginawa natin yun, guys. Parang mayroong pagbabaliwala ng hustisya kapag sila ay ginawang state witness. Also, hindi pa rin naman natin alam kung gaano kalalim ang kanilang involvement at gaano kahalaga ang kanilang testimonya. Ini-evaluate pa ito. So, panoorin pa natin itong balita. Bit-bit ni dating DPWH Assistant District Engineer Bryce Hernandez ang CPU o Central Processing Unit ng kanyang desktop computer sa pagharap sa Department of Justice sa Maynila. Kasama niya ang kapwa dating Assistant District Engineer na si JP Mendoza. Pareho sila nagsumite ng mga sinumpaang salaysay sa DOJ. Ang CPU agad prinoseso ng Justice Department. They're showing their good faith. Pinapakita nila na gusto nila talaga magsabi ng totoo. At ito'y kanilang sinasabayan ng mga dokumento. Hindi lang to kwento, pero merong mga notes, ledgers at lahat na kasama. Naalala ko yung sinabi ni Marcoleta, mga babayan, yung kanyang tanong kay Senator Lacson sa kanyang interview. Di ba naalala nyo mga babayan, nag-away nga sila ni Senator Ping Lacson, no? Dahil nung in-interview daw si Senator Ping Lacson, parang pinapaboran daw ni Senator Ping Lacson ang testimonya ni Bryce Hernandez kaysa sa mga diskaya. Oo.
alam nyo mga kababayan, ito ho yung precisely the reason kung bakit mas kapani-paniwala ang testimonya ni Bryce Hernandez. Kasi ho, yung sa kanya, hindi lang ho kwento-kwento. May mga ebidensya. May mga ebidensya po. At sorry na lamang kung ganyan ang sitwasyon. Dahil it is what it is. Wala tayong magagawa. It is what it is. So, kumpara po sa testimonya ng mga Diskaya, ang mga Diskaya po, mga kababayan, hindi natin nariringgan ang ebidensya. In fact, mga kababayan, hanggang ngayon, yung pinapangako nilang ledger ay hindi pa rin lumalabas. So, paano naman tayo magtitiwala sa ganong klaseng testimonya? Hindi ho ba? Pero it seems, si Rodante Marcoleta, kumbinsido dun sa testimonya. Possibly because baka siya ang sumulat. Hindi natin sigurado kung siya ang sumulat. But it gives that same vibe, mga kababayan. May parang ganong vibe kasi. O na parang siya yung sumulat ng testimonya ng mga Diskaya. Or at the very least, nakita niya yung original sigurong statement, tapos sabi niya, nag-advise na baka naman pwedeng baguhin mo tong parte na to. Itong parting ganyan. But again, mga kababayan, that's speculative at best. Hindi ho natin sinasabi na yan ho talaga ang nangyari. But the possibility is there kasi nga gigil na gigil si Rodante Marcoleta na gawing state witnesses ang mag-asawang Diskaya. Maaari magturo sa mga taong may pananagutan. Mga pangalang hindi nababanggit na ngayon ay nababanggit. At maaaring iugnay sa iba ba mga taong hindi pa nababanggit. Ipinasok na sila ni Remulla sa Witness Protection Program bilang mga protected witness kasama si dating DPWH District Engineer Henry Alcantara. We will be needing their cooperation and we will be needing more time for them to be able to gather different documents that are important to us. We will give them na protection needed para magtuloy-tuloy ang revelations natin. Ang isang protected witness ay binibigyan ng seguridad, tirahan at legal na proteksyon laban sa banta sa kanilang buhay. Hindi pa sila ligtas sa kaso, pero maaaring maging state witness kung aprubahan ng korte. Tinanong rin si Remulla sa estado na mag-asawang kontratista na Sara at Curly Diskaya na nagpa-evaluate rin para sa WPP. Sir, paglilinaw, ang mga Diskaya po ba ay protected witness? Yes, we consider them already as protected witnesses. Kasi nga, to be fair to everybody who has applied, doon natin ilagay muna to. We will help them first with their security problems. Pinagbigyan lang pala mga Diskaya, mga kababayan. Dahil ang claim nila ay may security problem sila at mayroong mga banta sa kanilang buhay, di pinagsama-sama muna sila. Pinaglamsa muna sila na maging protected witnesses. Pero mukhang ang kanilang status as protected witnesses, mga kababayan, ay limitado lamang dito sa parte ng siguro kasi security nga. Secure housing and facility. And probably that's about it. Saka yung mga security nila. Mga bantay-bantay ba? So, we don't know if that is the case, but definitely, most probably, because of security issues, is yung housing and facility. Or baka meron silang mga naka-assign na members of the police force or NBI or I don't know. DOJ yan eh. So baka NBI yan, malamang sa malamang. So up until there is a reduce in the threat or at least disappear or reduced threat, intimidation or harassment. Yung itong sa letter A ng Section 8, no? Malamang sa malamang. I don't know. We're not sure. But probably tinatrabaho na yan ng DOJ. Pero definitely, as mentioned earlier, hindi pa sila yung state witness. Wala pa sila dito sa level ng Section 10. Protektado lang sila. Pero hindi sila state witness. Again, dahil nga, ang legal effect ng pagiging state witness ay immunity
from criminal prosecution o hindi na sila kakasuhan ng estado. Yun po yung legal effect ng state witness. So, hindi pa yun sinasama. Tulad nga na sinabi ni Secretary Boying Remulla. Pero paglilinaw ni Remulla, ibang usapin pa ang pagiging state witness. Right. Yung state witness status kasi, we're very careful about that. It takes a lot of doing to declare a person as a state witness because you're freeing them completely from criminal liability. Kinakailangan kompleto information. It's something that we will use only when we have to. Kasi nga, you free them completely of criminal liability, then it has to be worth it, ika nga, sa ating bayan. Sa ngayon, Yun. Dapat sulit. Oo. Kung tatanggalan mo sila ng responsibilidad sa krimen na kanilang ginawa, dapat sulit yung pagtanggal mo ng criminal liability. Kasi mga babayan, imagine this. Oo. Sila nga ay nag-participate sa isang conspiracy to commit plunder, bribery, and indirect bribery. And hindi lang ito in the millions of pesos. This is running up into the billions of pesos. Bilyong piso, mga babayan, ang pinag-uusapan natin dito. Itong nakikita natin dito sa kaso ng Bulacan, na umaabot na agad ng bilyong piso, this is just one district. Isang distrito pa lang ho ito, hindi pa ho ito yung kabuuan ng Pilipinas. Mga kababayan, ilan ho ang distrito ng Pilipinas? 200 plus. So imagine mga kababayan, kung ito ay nangyayari sa buong bansa at isa pa lamang ang nahuhuli natin mga kababayan. Imagine. Tinaw si Saldico, yumaman ng malala dahil sa korupsyon niya. Tigas ng mukha eh. Ay. So, mga kababayan, this is really hindi pwedeng wala akong, yung sinasabi ni Marcoleta na walang restitution, hindi po pwede yun, walang ganun. Oo. Kasi mga kababayan, kahit po sa usapang sibil, meron ho tayong tinatawag na unjust enrichment. Na ikaw ay nagpayaman, enrichment, ikaw ay nagpayaman sa isang paraan na hindi makatao o sa isang paraan na walang hustisya. Ito, napakasimple example lamang nito ng unjust enrichment. Halimbawa, nung bata tayo, hihingi tayo ng alawan sa ating magulang. Hihingi tayo ng pera pang project. Oo. Pero ang totoo, wala naman pala talagang project. Ang tawag ko doon, unjust enrichment, mga kababayan. Nagkaroon ako ng pera sa pamamaraan na hindi makatao o hindi makatarungan. Yun yung unjust enrichment. And mga kababayan, sabi nga po ni Dean Mel Santa Maria, sabi niya, tama daw si Secretary Justice Remulla na gawing parte ng kanilang requirements for witness protection ang restitution o ang pagtatama ng isang pagkakamali. Ano ba yung pagkakamali? Nagnakaw sila ng yaman. Ginamit nila ang sistema ng bidding, ginamit nila ang sistema ng insertions, ng congressional insertions para magpaasasa sa kayamanan. Ngayon na sila ay nakakubra ng pera, ito ho ay ginawa sa isang pamamaraan na hindi makatao at hindi makatarungan. Kaya ho mga kababayan, ang tawag ho dyan sa usapang sibil ay unjust enrichment. At yan po ay isang delict or quasi-delict. At ito po ngayon magiging source ng obligasyon. Obligasyon mong magbalik. Dahil ikaw ay yumaman, ikaw ay nagkaroon ng kayamanan sa pamamaraan na walang hustisya, sa pamamaraan na hindi makatao, ibalik mo yun.
Dahil hindi nga makatao at hindi makatarungan ang pagkuha mo ng kayamanan. Kaya po sinabi rin dito ni Dean Mel Santamaria, Nemo cum alterius detrimento lecupletari potest. This is the doctrine of unjust enrichment. A person shall not be allowed to profit or enrich himself inequitably at another's expense. Sino ho ang natalo dito? Tayo. Tayo ho, mga kababayan. Tayo hong taxpayers ang natalo dito. Paulit-ulit kong sinasabi, mga kababayan. Pati ho, bata ngayon nagbabayad ng tax. Pati bata. Sa papaanong paraan. Pag bumibili siya ng candy na merong VAT, pag kumakain tayo sa restaurant, pag kumakain tayo sa mga fast food na merong value-added tax, yan po ay pagbabayad ng buwis. So kung ang anak nyo po gustong kumain ng Happy Meal or yung mga Happy Meal dyan, at nagbayad kayo ng VAT, nagbayad kayo ng tax. Kahit candy na may VAT, taxable. Mga kababayan, lahat na halos ng Pilipino nagbabayad ng tax. Tapos, ang gagawin lamang ng mga may control sa sistema ng congressional insertions, sa sistema ng pagbabudget ng DPWH, ang gagawin lamang nila ay imamanipula na lang ang sistema para maka-kickback sila. Mga kababayan, no, wala namang mali ho ang ginagawa nilang korupsyon. Pero yung mali na nga, nagpaaganid ka pa. Mali na nga nagpaaganid ka pa. Billions upon billions of pesos ang pinag-uusapan natin, mga kababayan. There is unjust enrichment when a person unjustly retains a benefit to the loss of another. Tayo ho yung nawalan. Bakit? Kasi yung mga dapat na itayo na flood control projects ay hindi na itayo. Kung naitayo man, substandard. Anong epekto? Perwisyo sa atin, sa taong bayan, mga kababayan. Perwisyo sa ating lahat. Kaya nga unjust enrichment. So mga kababayan, mali ho talaga si Marcoleta na hingiin sa ating gobyerno ang state witness status para sa mag-asawang Diskaya. Mali ho talaga yon. Unjust enrichment ho yun. At dahil ho sa pagtatanggol ni Rodante Marcoleta dito sa interes ng mga Diskaya mismo, gawin silang state witness, tapos walang ibabalik? Hindi ka nakulong, wala ka pang ibabalik. Parang hindi naman ho yata makatarungan yun. Parang wala ho yatang equity dun. Parang walang justice. Kaya mga kababayan, itong si Rodante Marcoleta is really, at this point, he's really devoid of morality. Yan lang ho masasabi ko, mga kababayan. Wala na ho siyang moral. Hindi ho natin alam kung bakit niya ginagawa yung kanyang ginagawa. Posible na totoo yung chismis na nagkaroon ng kasunduan. Posible rin na baka sa pamamaraan na ito ay mapoprotektahan niya ang mga nasa itaas niya. Yung sila Sara Duterte, yan, sila Christopher Lawrence Tesorugo, si CLTG, mapoprotektahan niya. Pero at the expense of what? At the expense of justice and equity. Naprotektahan niya, kumubra siya, kung totoong kumubra. Ano ang kapalit? Hustisya at pagka-pantay-pantay nating lahat. So mga kababayan, let's hope mga kababayan, na una, magpatuloy ang pagbabalik ng pagpapakita ng good faith nila Bryce Hernandez, nila Henry Alcantara at ni Mendoza.
Actually, wala pa nga nababalik si Mendoza eh. Pero si Bryce Hernandez, marami nang naibalik. Nag-surrender pa ng kanyang mga dokumento at everything else. Oo. Pero yung dalawa, medyo may kulang pa. Baka gusto nyong gayahin yung kasama nyo. Si Bryce Hernandez. Yung mga diskaya, wala pa ring restitution na ginagawa. Pakita muna nila ang kanilang good faith bago natin pagkatiwalaan muli itong mga mukong natin. So mga kababayan, hanggang dito lang po muna tayo sa video na ito. Please don't forget to like, share, and subscribe. I'll see you in our next live stream. God bless.